Isang mapagpalang gabi po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, sumununubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang number 40 sa series. Number 40 sa series, si Saul, ang unang hari ng Israel. Ito yung series ng These Are the Days, My Friend. Ito ang number 40, si Saul. Si Saul ay ang unang hari ng Israel. Siya ang ama ni Jonathan, Melchizua, Abinadab, Isbaal, at may dalawang anak pa siyang babae, si Mirab at si Mikol, sa asawa niyang sina Ama. At marami pa ang asawa ni Saul at mga anak sa iba, sa mga aliping asawa at mga anak. Ngunit ito lang ang sa asawa niyang sina Ama. Si Saul ay anak ni Cis. Si Cis ang kanyang ama na anak ni Ner. Si Ner ang anak ni Jeiel at Maaka. At si Jeiel ang nagtatag ng bayan ng Gabaon at mula sa lipi siya ni Benjamin. Ito mababasa naman sa marami din nababasa dito. Dito lang ako kumukuha sa 1 Chronicles chapter 8 verse 29 to 33. Ito lang sa time ni Jeiel. Ito si Saul ay mula sa lipi ni Benjamin. Dito lang ako kay Jeiel muna. Malayo pa ang kanyang pinagmulan. Kaya sa ito yung number 40 sa series, si Saul. Ito ay nagmula ang series from Father Adam. Si Father Adam ay ang number 1 sa series. Sinundan ni Father Seth, Father Enos, Father Kenan, Father Malaler, Father Jared, Father Enoch, Father Methuselah, Father Lamech. Bawat isa nito ay may mga ginawa na akong video dito. Bawat generation nito meron ng kanya-kanyang nakasulat sa series, naka-video na rin. At pagkatapos kay Father Noah, si Father Shem, Arphaxad, si Shelah, Iber, Pilig, Rio, si Rog, Nahor. Meron ito lahat numbers. At pagdating kay Jacob sa itong pang 22nd generation, ang kanyang mga anak ay ang 12 tribes of Israel, kung kaya given naman lahat ng kanilang kapanganakan. Kung kaya nakasulat dito. Ngunit pantay na wala ng, hindi na yung from direct generation mula kay Jacob, dapat isa lang ang kukunin. Ngunit lahat ay given. Ngunit ang nagbigay lang ng report ng kamatayan ay si Joseph at si Levi. Si Joseph ay namatay sa edad na 110. Sa Genesis chapter 50 verse 26. At si Levi ay namatay sa edad na 137. 137 sa Exodus chapter 6 verse 16. Kaya sa 12 anak ni Jacob, pang 23rd generation, dito dapat kukuha ng direct generation either kay Joseph or kay Levi. Ang kay Joseph, ang given lang dito sa kay Joseph ay nagkaanak siya after na magiging gobernador siya sa Ehipto. 30 years old ang kanyang edad nang maging gobernador sa Ehipto. At ang sabi doon na before na magkaroon ng tagutom, dahil si Joseph ay ginawang gobernador sa Ehipto dahil sa kanyang karunungan ay pinagkaloob sa Diyos. At ang 30 years old niya, 7 years old, 37, before siya mag 37, ay nagkaanak na siya ng dalawang lalaki na si Manasseh at si Ephraim. At hindi naman wala ng record dito sa kamatayan nila ni Manasseh at Ephraim. Ngunit nakarecord ang kanilang pagsilang in between this 30 to 36 before na magkaroon ng katagutom ang Ehipto. At pagkatapos ng before magkaroon ng tagutom, ito yung 30 to 37, ito yung kasaganaan, 7 taong kasaganaan, at susunod ang 7 taong tagutom. Kung kaya before magtagutom, naisilang na si Manasseh at saka si Ephraim. Kung kaya wala nang record dito sa kamatayan nila, ang sumunod ay si Levi. Si Levi ay namatay sa edad na 137 sa Exodus chapter 6 verse 16. Kung kaya, para makuha yung direct generation dito, mula kay Jacob sa
mula kay Jacob, pang 22nd generation mula kay Father Adam. Ang kinuha ko dito ay kay Levi para direct generation sequence. Kay Jacob, si Levi. Dahil meron siyang record record sa kanyang kamatayan. At ang sumunod sa kanya ay ang kanyang anak na si Kohat. Namatay si Kohat sa edad na 133. Exodus chapter 6 verse 18. 133 si Kohat nang mamatay. Exodus chapter 6 verse 18. At si Amram, Exodus chapter 6 verse 20, namatay sa edad na 137. At si Moises ay 80 years old nung suguin ng Diyos upang kausapin ang paraon na mailabas ng kanyang bayan sa bansang Egypto. Ito na kay Moises na 80 years old. Kaya ang direct generation sequence mula kay Father Adam hanggang kay Moises, to 26th generation, dito na ako kumuha mula kay Jacob, pang 22nd generation si Jacob, pang 23 si Levi, si Kohat 24, 25 si Amram, 26 si Moises. Kaya ito na ang mga bilang, ito na yung mga sequences ng taon nila at umalis sila sa Ehipto. Ito na yung bilangan dito. Ito yung direct generation sequence sa kanilang mga pangalan lang lahat. Ito naman ang bilangan ng mga taon kung kaya mula ng nilikha si Father Adam. Ito na ang mga time sequences, ang mga edad ni Father Adam nung pagsilang ng kanyang mga anak at apo. Ito din yung bilang ng mga taon ng kanyang kapanahunan at ng kanyang kamatayan. Ang bilang ng mga taon ay ito yung sumusobra na doon sa mga taon na ibinuhay pa ng kanyang anak at mga apo. Ito kung kaya na nagkaroon ng bilang ng 1656 years nung time na si Father Noah ay 600 years. Namatay si Father Noah 950, 350. Namatay si Father Shem ng 600 ayon sa Genesis chapter 11 verse 10 to 11. Kaya 142 mula nung kamatayan ni Father Noah, 142. At nung kamatayan ni Eber sa edad na 464, Genesis chapter 11 verse 16 to 17. Mula ng kamatayan ni Father Shem hanggang sa kamatayan ni Eber is 40 years ang bilang. At mula sa kamatayan ni Eber, 139 si Isaac. At si Jacob naman noon ay 79, kung kaya ito yung nabibilang mula kamatayan ni Eber. Ang 413 years, nagtutotal ito ng, ay sa kamatayan ni Jacob, ito sa kamatayan ni Jacob sa edad na 147, namatay siya sa Egypto sa edad na 147. Ito makikita sa Genesis chapter 47 verse 28. Ito lang yung assurance ng time chronology mula ng paglikha sa tao. Nagbilang na lahat ang kanilang time sequences. Wala nang lalaktawan dito dahil ang kanilang direct generation sequence mula kay Jacob lang muna ay nakukuha na from father, son hanggang kay Jacob. At ang generation time sequence, ito na lahat malalaman ng kanilang mga araw at ang mga taon kung kailan sila isinilang, kailan sila namamatay. Lahat dito hanggang sa kamatayan ni Jacob sa edad na 147. Kung kaya lahat magbibilang. At ito yung time chronology from year 1 or the day God created man hanggang sa kamatayan ni Jacob sa edad na 147 na nakasulat sa Genesis chapter 47 verse 28. Ito ay total ng 2,256 years. At itinuloy ko pa ito dahil sa meron pa ng mga given sa mga banal na sulatan kailangan itong basahin. Ay ito na nga ang given ang kailang kapanganakan ng mga anak ni Jacob. At ang nagbigay lang ng report ay si Joseph at si Levi sa kanilang kamatayan. Kaya sa edad na 80 years old si Moises nung umalis sila sa Egypto, nung siya kausapin ng Diyos. At sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41, huling araw ni 430 years ay umalis sila sa bansang Egypto. Ito yung nagtototal ng 2601 years. Dahil meron akong bilang, hindi pwede tayong gagamit ng BC hanggat hindi makukuha ang kabuuan ng bilang. Dahil sa ginawa kong ito, may bilang na ako magmula ng umpisa
hanggang sa pagsilang ng manunubos sa Lucas chapter 2 verse 1 to 7. Ito meron itong 4,100 years. Kung kaya ang 4,100 years ilalagay sa unahan at lahat ng time sequences ay babawas para makuha ang BC form. At numeric tayo sa 2,601 years. Ang 4,100 minus 2,601 equals 1,499. Kung kaya itong 1,499 BC, ito na ang 1,499 BC ay lumabas. At ng 80 years old si Moises, nang sila'y umalis sa Ehipto, nakasulat sa Deuteronomy chapter 34 verse 7, 120 si Moises nang mamatay at ang bilang doon sa bilang chapter 1 verse 1 na 2 years at Deuteronomy chapter 2 verse 14 to 15 na 38 years. Ito tumutotal ng 40 years. Kung kaya 80 years old nga si Moises nang umalis sa Ehipto. Plus 40 is 120. Itong time na mag-120 si Moises, ito yung time na umalis sila sa Cadiz Barnea. At doon na sila pumunta sila ng kabila ng Ilog Jordan sa lupain ng mga Amoreo, si Haring Sihon ng Hisbon at saka si Haring Og ng Basan. At sila sinalakay nito kung kaya nilabanan ito ng Moises at sila natalo kung kaya lahat ng lupain ng mga Amoreo ay napas sa mga Israelita. Kung kaya 120 noon si Moises at tumawid ang bayang Israel, namatay si Moises dito sa lupain ng Moab. Nagkampo sila sa kampamento ng Sitim at pumalit sa kanya ay si Josue. Si Josue ang pumalit sa kanya, ngunit ang record lang kay Josue ay ang kanyang kamatayan sa edad na 110. Sa Josue chapter 24 verse 29 at ang kamatayan ni Eleazar na anak ni Aaron sa 24 verse 33. So walang input si Josue. At ang sabi doon naangkinan nila ang lupain ng mga Amoreo dito, nanirahan ng mga Israelita. Ito'y napunta sa dalawang lipi ng Israel, sa kalahating lipi ni Manases at sa lipi ni Ruben at lipi ni Gad, 2 kalahati. Kaya ang tatawid dito sa Kanaan ay ang 9 kalahating lipi at kalahating lipi ni Manases sa kabila at ang 9 pa. Kaya ang sa pagbilang, ang sabi dito ni Jephthah sa Hukom chapter 12 verse 7, 300 years nang nanirahan ang bayang Israel sa lupain yun at naisagawin ng mga Ammonita. Kaya nilabanan sila ni Jephthah at sila'y nalupig at naghari ang 6 na taong kapayapaan. Kaya magmula sa unang hukom na si Othniel, kasunod ni Josue, si Othniel sinundan naman, Othniel 40, sinundan naman ni Ehud 80 at Samgar. Ito naman ang mga passages sa mga banal na kasulatan. Ito yung mga pangalan ng mga hukom, mga generation sequence, generation time sequence. Ang 40 ni Deborah at Barak, Gideon at Abimelech is 40, 23 ni Tola, Jair 22, at ang tribulations, ito yung pinahirapan sila ng mga Ammonita at mga Filisteo. At ang 6 na taon na kapayapaan ng naghari ng time ni Jephthah. Kung kaya nung binilang ko ito, nagtutulat total ng 269 at ang sabi ni Jephthah, 300 years nang nanahan ng bayang Israel sa Hukom chapter 11 verse 26. Kung kaya ang difference dito ay 31. Ang 31, ito ay bumubuo ng 480 years mula nang umalis sila sa Ehipto. Exodus chapter 12 verse 40 to 41 hanggang 1 King chapter 6 verse 1. 480 years given na ito. Ito rin yung time na itinayo ang mga pundasyon sa templo ni Yahweh. Kung kaya given ng 480 mula nang umalis sila sa Ehipto, napaloob dito ang time ni Saul. Pagdating dito sa time ni Josue at hanggang kay Jephthah, ito ang difference 31. Kung kaya ang 31 dito kay Josue, meron ng 31 si Josue dito dahil ito ang magkukumplito sa 480 years na umalis sila sa Ehipto. At pagkatapos ni Jephthah, sinundan pa siya ni Ibsam, Elon, Abdon, Samson, nung time ni Roth, ni Elimelech at ni Noeme, si Samuel, ang huling hukom ng Israel. Kung kaya ang mga Israelita ay humingi ng hari
dahil ang kanyang mga anak na si Joel at Abias ay hindi sumunod sa kanyang panuntunan at naging gahaman sa salapi at nagpakasama. Kaya ang bayang Israel ay humingi ng hari kay Samuel at inuwi silang guni naman Samuel sa Diyos at binigyan sila ng hari sa katauhan ni Saul sa 1 Samuel chapter 13 verse 1. Ito ang topic ngayon, si Saul. O kaya itong kay Saul. Ito yung pang number 40 na sa series mula kay Father Adam. Number 1 si Father Adam hanggang down the line hanggang dito sa kay Saul. Dito sa kay Saul. Ito yung number 40 sa series. Mahaba pang series na ito. At ang kasunod dito ay kay si Haring David, si Haring Solomon. Ito yung 4th year and 2nd month ni Solomon na kabilang na sa 480 years na umalis sila sa bansang Egypto. Okay, dito lang muna. Umalis sila sa Egypto 2,601 years or katumbas ng 1499 BC. At si Saul ay namahala ng 22 years old magmula ng 3,015 years mula ng paglikha kay Father Adam hanggang 3,037, 22 years. O kaya ito from 1085 BC to 1063 BC. Ito naman ang kung paano nakuha yan. Dahil ang lahat ang nakasequence na ito, ang mga time sequences at mga generation sequence, ang katumbas ng kay Saul, ito yung kay Saul, ang 1085 BC, ito yung from 1105 to 1085, ito yung 20 years ni Samuel. At from 1085 to 1063, ito yung 22 years ni Saul. 1085 to 1063, 22 years ni Saul. Kung kaya dito ang topic ngayon kay Saul. Mula kay Father Adam hanggang kay Saul, 3,037 years mula ng paglikha. Si Saul noon ay 72 years. Dahil sa nakasulat sa 1 Samuel chapter 13 verse 1, si Saul ay naghari sa Israel, unang hari ng Israel, na-establish ang kaharian ng Israel sa magitan ni Saul. 50 years old si Saul at namahala siya ng 22 years. 22 years ang kanyang pamamahala. O kaya ito na ang ginawan ko ito ng timeline ng kanilang pamamahala. Ito kay si Saul mula 1085 to 1063 BC. Itong pamamahala ni Saul 3,015 years to 3,037 years ang pamamahala ni Saul, dahil nakasulat dito sa 50 years old si Saul. In-explore ko pa ang 50 years old, binalik ko ang edad ni Saul mula 50 to sa kanyang pagsilang. O kaya nung isilang si Saul, ito yung time na si Abdon ay ang last na pamamahala ni Abdon dito sa generation time, may chart of generation table. Si Abdon ay 8 years ang kanyang pamamahala, ngunit ang pang 7 taon ni Abdon, ito yung pang 1135 BC. Ito yung time na si Saul ay sinilang. Kung kaya noong 1134, pang 8 taon ni Abdon, ito naman ay yung 1 taon na si Saul dito. Kung kaya ito yung time ni Saul. Ito ang time ni Saul. 50 years old si Saul. Huling taon ni Abdon, pang 7th year, at nung 8 years ni Abdon huling taon, ito na ang 1 taon si Saul. Nung 21 na si Saul, ito naman yung kay Samson na 20 years, dahil si Samson, pagkatapos ni Abdon 20 years, so 21 na rin si Saul dito. Pagkatapos ng time ni Ruth, 9 years, 30 na si Saul. Sakop na ni Saul itong mga time na ito, buhay na si Saul. At ang time ni Samuel, nung magmulang manungkulan si Samuel ay 1105 BC or 2995 years mula ng paglikha. 30 years old si Saul. At nung 12 years ng panungkulan ni Samuel, 42 si Saul. 45 si Saul nung dito at saka 50 na si Saul.
At nung time na 50 si Saul, 80 years old si Haring David. Dahil nung mamatay si Saul sa edad na 72 sa 1063 BC, dito naman ang paghari ni David. Si David ay naghari sa edad na 30 years old at namahala siya ng 40 years. 7.5 years sa 7.5 years sa Hebron at 33 years sa Jerusalem. Sa 2 Samuel chapter 5 verse 4. Kaya ito ang mga time sequences nila. Kaya dito ko natatapusin dahil ang topic ko lang ay kay Saul, ang pang 40 generations mula kay Father. Ay number 40 sa series sa These Are the Days, my friend, mula kay Father Adam. Pinamamanhi ko rin pong basahin ang mga banal na kasulatan, ang Isaiah chapter 9 verse 6. Ito sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki. At ito ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, at ang prinsipe ng kapayapaan. Ito ang mga propesya ni Isaiah sa chapter 9 verse 6, chapter 7 verse 14. Ito naman ang sinasabi. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos, or ang Diyos ay mananahan kapiling ng mga taong kanyang nilikha. At sa Lucas chapter 1 verse 31, ang katungunan, ang katuparan sa Isaiah chapter 9 verse 6, na dumating ang isang anghel doon sa Bethlehem, Huda, sa isang bayan doon na sa Bethlehem, sa isang dalagang birhen na si Maria ang pangalan. At sinabi, magalak ka Maria, ikay maglilihi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Lililiman ka at ikay maglilihi at mga anak. Ito'y tatawagin mong Jesus. Ito'y katuparan sa Isaiah chapter 9 verse 16. At ang Diyos ay hindi pwedeng panganak dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Nagpadala siya ng kanyang salita upang ipanganak ito sa isang babae. At ito'y pinanganak na tao. Kung kaya naipanganak siya sa taong si Maria. Sa 1 chapter 14 verse 1 to 13, ito ang ama at anak ay isa. Ito naman ang sabi naman ni Jesus dito, na hindi ako nagsasalita sa ganing aking sarili at hindi ako gumagawa ng aking sarili, kundi ang Ama ang gumagawa at nagsalita para sa akin. Ito ang nakasulat dito. At saka sa chapter 14 verse 6, ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makarating sa kinaroroonan ng Ama kundi sa pamamagitan ko. O kaya ito ang katuparan ng ang Ama at anak ay isa. Ang Ama ay sumasa anak, sumasa kay Jesus, at si Jesus ay sumasa kay Ama. Dahil ang taong Jesus ay may espiritong tao, ngunit ang espiritu ng Diyos Ama ay mananahan sa kanya. O kaya ang nagsasalita ay ang Diyos Ama. Sabi ni Jesus, hindi ako nagsasalita sa ganang aking sarili. At ang Ama ang gumaganap sa kanyang mga gawain sa pamamagitan ko. O kaya dito ito ang sinasabi na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung kaya ang lahat ng sinasabi ni Jesus ay totoo, katotohanan. Kinakailangan itong paniniwalaan na walang sino mang makarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Maniwala sila na ang Ama, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ay suma sa Kanya. At si Jesus ay suma sa Ama. Siya isinilang kay Maria, ngunit ang Espiritu na nahanahan sa Kanya ay ang Espiritu ng Ama. Sa 1 chapter 16 verse 13 to 15, ito naman ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay isa. Ito yung patut dito kung ating babasahin sa mga banal na kasulatan. At ang sa Malakay chapter 3 verse 8 to 12, ito naman nakasulat doon tungkol sa ikapo, na ano man ang meron ng tao o kanyang pag-aari ay kailangan ay ito'y hinahamon ng Diyos na magbigay ng ikapo. Sabi niya sa Malakay chapter 3 verse 8 to 12, subukan niyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit upang ibuhos ang masaganang pagpapala sa Kanya. Hindi lang pinansyal na pagpapala,
pagpapalang physical, pagpapala, lahat ng pagpapala, pag-iwas sa lahat ng kasamaan kung magbibigay ka ng ikasampung bahagi ng kinikita. Sumayin yung lahat ang banal na Espiritu ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos ay sumayin yung lahat. At inanyahan ko rin po kayong i-share ang mga video nito na ginawa, ang mga content nito, para ang iba naman ay makabahagi na hindi na inabot dito kung ito sa pamagitan ninyo. Ito po'y tatanawin kong malaking utang na loob sa inyo ang pag-share dito. Kahit hindi na subscribe, hindi na like, i-share lang, isang malaking bagay na ito. Purihin na ang Diyos sa inyong kabutihan. Sumayong lahat ng pagpapala ang Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.